tinatawag na legal standing na pinag-uusapan na sinasabi ng ilang mga abogado, hindi naman lahat, na sinasabi rin ni Antonio Carpio, na dating justice ng Supreme Court, at sinasabi rin ni Attorney Ridon, si Attorney Isabel Zamora ng parehong mga congressmen. Si Zamora ay congresswoman sa San Juan City. Lagi nila sinasabi, nagmamayabang pa. Nakakahiya sa totoo lang. At lalo ako na nawalan ng respeto kay Antonio Carpio. Biro mo, dating justice ng Supreme Court. Si Lolo Carpio yung tawag nila Lane Toronuevo. Nadismaya talaga ako. Ganito na ba sila ka-bobo? Ayoko gamit ng salitang bobo. Pero wala akong magagamit. Anong terminology ang gagamitin ko? Tingnan mo to. Nagsampa yung grupo ni Attorney Israelito Torion. Kasama dyan yung mga kabats ko sa Mindanao State University na si Attorney James Reserva, na board member ngayon sa Agusan del Norte. At siya ay nagsasampa kasama si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney, yung abogado na involved doon sa mga ni Romualdez, sa mga patutsada ni Romualdez sa People's Initiative. Siyempre kasama din si Attorney Martin Delgra. Marami po sila. Nagsampa po sila ng petition sa Supreme Court. Ang tawag dyan po ay certiorari. So kung ang tawag ay certiorari, ano ang ibig sabihin yan? Kapag ginamit ng mga abogado ang petition na ang pangalan ay petition for certiorari, isa lang po ang ibig sabihin niyan, at ang dahilan ay meron silang ebidensya na hinahawakan na hindi na dapat i-prove sa korte. Kasi ang Supreme Court ay hindi po ito tinatawag na trier of facts. Walang kapangyarihan ang Supreme Court magdetermina kung ano ba talaga ang nangyari. Ang mga kapangyarihan sa pagdetermina kung ano ang nangyari ay nandoon lang exclusive power ng mga trial courts. So pag ikaw mag-file ng petition sa Supreme Court, siguraduhin mo po na ang hindi mo na kailangan patunayan na mayroong grave abuse of discretion. So kung may grave abuse of discretion, ano ibig sabihin yan? Sa salita na Tagalog, ang kapangyarihan mo binigay sa iyo ng batas. Pero ang ginawa mo ay hinigitan mo pa, inabuso mo kapangyarihan mo. Kaya ang tawag dyan, at kung matinding abuso, grave abuse of discretion. Ang discretion po na salita, isa lang ibig sabihin, kung ang katumbas na salita niyon ay power. So pwede mong tawagin grave abuse of power. So kailangan alamin mo muna na may power na binigay pero inabuso. O di kaya, kung walang power, tapos naggumanap ng power na yan, although ang technical term dyan ay ultra vires, it could also be considered as grave abuse of discretion na lumampas sa kanyang katayuan at hindi siya binigyan ng kapangyarihan ng batas, pero ginanap niya ang kapangyarihan, abuso pa rin. Grave abuse of discretion pa rin. Lampas sa discretion niya. Kasi pag nag-abuso ka sa iyong kapangyarihan, ang tawag diyan, dalawa lang uri ang mangyari. It's either excess of jurisdiction. Meron kang jurisdiction or kapangyarihan, pero nanobra ka. Pero pag sinabi
ang isang uri niya ay lack of jurisdiction. Lack, wala kang kapangyarihan. So, pero ginanap mo, so grave abuse pa rin. So ngayon, pag-usapan natin kung saan ginamit ng at Grupo de Attorney Torion ang grave abuse of discretion. Kaya nagsampa sila ng petition na patigilin ang House of Representatives sa pagpatakbo ng impeachment proceedings. Let me state it clearly. Ang tawag po sa ginagawa ng House of Representatives ay impeachment proceedings. Hindi po yan impeachment case. Ang impeachment po, magiging case na lamang po, klaruhin ko lang, kung ito po ay maisampa na sa Senate Impeachment Court. At kung maisampa na sa court, that's the time na pwede mo na siyang tawaging impeachment case. Okay. Ang reklamo ng mga kakampi ni Sara Duterte na mga abogado ay ganito. Although wala silang blessing kay Sara, hindi sila nagpaalam kay Sara kasi ang kanilang pagsampa ay ayon sa kanilang karapatan. Mamaya ko na sabihin ang karapatan. Ang tawag diyan ay legal standing. Okay. Nakikita kasi nila na ginawa kay Bongbong Marcos at saka kay Sara ay may double standard. So kung may double standard, yan ang unang grave abuse of discretion. At ang tinutukoy ko po yung Section 5, Rule 3 ng House Impeachment Rules, House Rules on Impeachment Proceedings. Sa Section 5, nag-uutos alamin kung ang reklamong impeachment ay nagkikwento ng mga detalye na kailanganin para magkaroon ng legal na basihan, i-impeach ang presidente o vice-presidente. So, basically, yan po yung tinatanong na 5 Ws and 1 H. Ang 5 Ws, ang unang W, who. Kung si Sara, lagay mo si Sara Duterte, who. Ang when, kailan. Kailangan na sa loob ng kanyang pagiging vice president ang nangyari. Tapos, where, saan nangyari. Tapos, when, where. Tapos, what, anong ginawa. Tapos, why, bakit ginawa. Yan mga basic na facts na pangyayari babanggitin. At may isa pa, H, 5 Ws and 1 H. How? Paano ginawa? Yan, dapat nakasulat yan sa aligasyon. Aligasyon lang yan, hindi na kailangan ng ebidensya. So, kay Bongbong Marcos, eksakto po ang pagbanggit ng mga required na facts o na pangyayari para magsasabi mo na kung mapatunayan yun ay impeach na si Marcos. Okay? So, ganon ang batas. So, Section 5. Pagdating kay Marcos, unahin muna natin kay Marcos, anong ginawa nila? Para maintindihan natin ang kaso ng mga abogado na kakampi ni Sara. Ang ginawa po ng grupo ng mga polluted Luistro Committee ay ganito. Ang ginawa nila ay ang kay BBM, magbanggit siya na una, si Amy Marcos ay nag-speech sa rally ng Iglesia ni Cristo at kanyang isiniwalat na si BBM ay gumagamit ng cocaine. Dinagdag pa ni Sara, ni Amy Marcos, na ang anak niyang si Sandro ay gumagamit din ng cocaine. Dinagdag niya na ang asawa niyang si Lisa Marcos
ay gumagamit din ng cocaine. Sinabi pa ni Amy Marcos na yung anak niya ay inalok pa ni Sandro Marcos na gumamit ng cocaine. Panglima, ang nagsasalita ay hindi ordinaryong tao kung si BBM ang pag-usapan. Pang-anim, si Amy ay kapatid mismo ni BBM, kaya pang-pito, at nagsama sila sa isang bubong mula nung maliit pa sila hanggang sa nag-asawa na sila sa isa't isa at humiwalay na kani-kanyang pamilya. Pang-walo, lagi silang nagkikita kaya personal niyang alam kung ano ang ginagawa ni BBM. Pang-apat, dahil dito mataas ang uri ng ebidensya na binabanggit ni Amy dahil po ito ay kapatid. So pang-lima, hindi na kailangan ang drug test sapagkat para malaman na mayroong tinatawag na duda sa kay BBM. So pang-11, kahit na may duda na siya, ang tao sa kanya ay hindi pa rin siya nagpa-hair follicle test para maipakita niya sa mga mamamayan na kanyang sinisilbihan na hindi siya addict. So, dahil sa hindi, ito po ay sinuway ni BBM ang kagustuhan ng mamamayan na ang tiwala nila ay hindi mawawala sa pamamagitan ng hair follicle test at maipakita na negative siya. Hindi ginawa, betrayal of public trust na kagad yun. Klaro, di ba? Klaro. Pero, binasura ng Luistro Polluted Committee. Ang pagbasura nila ay para ma-justify nila ganito. Nagbuto-buto muna sila. Si Dilema pa ang kinasangkapan. Nag-motion kunwari si Dilema, bago tayo bumuto, kung merong sufficient substance ang akusasyon laban kay BBM, ay magbuto-buto muna tayo kung dapat ba hanapan natin ng ebidensya na authentic ba ang evidence ginamit sa pagbabanggit. So ito, nag-motion si Laila de Lima, si D5. Alam ko, suspetsa ko kay De Lima nakatanggap ng pera kay BBM. Di ba? Sabi ng 18 Marines, binibigyan sila ng maleta. Si Lucarit Twistro, binigyan din ng maleta. Lahat sila halos na bumuto roon, may mga maleta. Kaya hindi mo talaga maisip na bumuto ng tama o bumuto ng patas sa mga yan. Anyway, nasa sadlak si BBM na boss nila. Si Sandro po ang nagbibigay ng pera sa kanila. So, siyempre, si Daddy, kailangan maproteksyonan si Daddy. Di ba, inaway pa, pinatanggal ni Sandro Marcos kay Libanan si Representative Edgar Eresi bilang Senior Deputy Minority Leader. Tinanggal siya, biro mo, majority leader ka sa kabila kang partido, makikialam ka sa bahay ng ibang tao. So anyway, diretso tayo. Kasi ang problema nila, paano nila mabasura ang impeachment? At kung babasihan lamang ang Section 5 na nag-uutos na nagsasabi kapag nabanggit lamang ang kailanganin na mga pangyayari ay sapat na para magpatakbo sa kasunod na hakbang ang reklamong impeachment. Yung ibang reklamo ganun din, banggit kompleto. So ang ginawa, si D5 o si De Lima ay nag-file ng motion kunwari para hindi halata ng publiko. Nag-motion pa kunwari si De Lima. I move that we do not use the authenticity requirement for the evidence in relation to the statements made constituting as the facts of the impeachment complaint in every article.
Siyempre, ang tanong kong una dyan, Romel Bengson, Maimbang Rabim, ang unang tanong ko dyan, tama ba yung ginawa ni Dilema? Alam mo, si Dilema, number 4 sa bar exam yan, nang nag-take ng bar exam. Ang tanong, tama ba ginawa niya? Ang sagot ko po ay mali. At yan pong ginawa niya ay out of jurisdiction siya. Lack of jurisdiction si Dilema sa pagmumusyon. Bakit po? Kasi po, nakalagay na po sa Section 5 ng House of Representatives Rules of Impeachment Proceedings na wala nang ibang kakailanganin kundi alamin lamang kung ang lahat ng mga detalye ba ay binanggit para ma-impeach yung kinakasuhan. Kung iyon ang susundin, hindi hanapan ng ebidensya, ay ulitin ko lang, sa susunod na hakbang, nakapasa na dapat sa sufficiency in substance na test ang reklamo laban kay BBM. Ngayon, sabi ko, ma'am, problema sila, paano nang gagawin nila para matanggal? Kaya nga nag-motion si Dilema. Pero si Dilema, out of tune, out of jurisdiction. Bakit? Kasi sabi ko, sa Section 5, ay hindi nagsasabi na kailanganin alamin muna kung authentic ang mga document na gagamitin para patunayan na totoo yung mga binanggit na mga detalye. At hindi, at out of tune siya or out of jurisdiction siya. Bakit? Kasi ang Section 5 ay ginawa ng buo pangkalahatan ng mga kasapi ng House of Representatives. Ginawa yan ng buo na 316 congressmen. Pinagbuto-butuhan yan ng 316 congressmen. At para na ring automatic na lahat ng 316 congressmen ay bumuto para gawin ang batas na yan na Section 5. Kasi ang gamit lang naman nila Robert's Rule lang naman ang ginagawa nila. So, there is that motion to adopt the proposed 19th House of Representatives impeachment proceedings to make it as the House of Representatives impeachment proceedings rule for the 20th Congress. Any objection? There being none, the motion is carried or approved. Pag sinabi ganon, automatic na yan, parang iniisip natin, lahat ay bumuto, pabor. So ngayon, balik tayo dun sa committee. Nag-motion si Dilema. Mag-motion pa si Dilema na sinabi na nga ng pangkalahatan ng lahat ng congressmen na 316 na dapat hindi nahanapan ng ebidensya. Tapos nag-motion pa siya, I move that the statements of facts in the complaint against BBM shall not be required to have their facts as authentic, to have their evidence supporting the facts as authentic. Di ba negative dapat parang ang dating sa'yo parang okay sa Dilema, kinakampiyan pero hindi. Hindi mo na dapat emotion yun kasi batas na yan na dapat sundin ng mga lahat ng members ng committee na 60. Kung hindi, 54 ata sila, 55 na members ng committee. Ibig sabihin, hindi sila pwede magbago ng rules kasi maliit lang ang committee nila kumpara sa maraming 316 congressmen. Despite that, ginawa nila na nag-abuso sila. Binago nila. At kailangan, kung wala daw, nagbuto-butuhan talo yung motion ni Dilema. So, anong nangyari? Kinakailangan na ngayon hanapan ng authenticity ang mga dokumento na binabanggit doon sa facts. Wala kasi hinanapan. Yung salita ni Aimee, wala namang affidavit. So, bagsak. Tapos, kung bagsak, hindi na ngayon tatayo yung teorya na may duda na sa kay Bongbong kung siya ay adik o hindi. Ang isa pang nabagsak yung akusasyon na
kinuha ni Bongbong ang pera sa flood control. Dahil kailanganin pa ng authentic na dokumento para suportahan ang akusasyon, pagdating kay Saldi, kasi ginamit nila kay Saldi ko na Facebook na revelations. Hindi naman daw si Saldi ko gumawa ng affidavit, kaya bagsak. Out na naman ang kaso laban kay Bongbong. Ganun ginawa po nila. Pati sa ibang mga kaso. So, yan ang pinaka-problema. Ibig sabihin, ang pag-abuso ng kapangyarihan na ginawa ng members ng Luistro Polluted Committee ay binago nila ang rules of the proceedings doon mismo habang naglalaro pa. Parang naglalaro ng basketball, you change the rules in the middle of the game. Parang ganun ang nangyari. So, ibig sabihin, klaro ang abuso. Pero, kay Bongbong yan na kaso. Tingnan natin, ihambing natin kay Sara na kaso. Kay Sara na kaso, kulang-kulang o mahina ang mga detalye na binanggit. Pero, hindi na hinanapan ng ebidensya. Bagkos, nagdagdag pa ng ebidensya, nagpasampi na pa. Yan ang nakita. Kaya, grabe talaga ang abuso. Dahil sa abuso na yan, so ano pa, ihalimbawa ko lang. May reklamo, yung confidential fund pag-usapan natin. So, ang statement, dapat pag statement po, ang pinaka-importanting statement dyan kung paano binulsa ni Sara. Kasi ang akusasyon, malversation. Minalverse daw ni Sara ang pera sa confidential fund. Okay, ganito yan pagka-statement ng facts nila. Number 1, nakatanggap si Sara ng pundo 125 million galing kay BBM. At natanggap, number 2, natanggap ni Sara ang pundo noong December 21, 2022. Number 3 na binanggit, pina-withdraw ni Sara mula sa Land Bank of the Philippines ang 125 million. Number 4 na tanong, inuwi nila sa opisina nila at nilagay nila sa vault ng Office of the Vice President. Number 5, tinurn over, binigay ng cashier na si Edward Paharda at saka si Acosta, ibinigay sa kay Teniente Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at saka Lieutenant Colonel Dennis Nolasco ang pera ng 125 million. Hanggang doon lang. Pagkatapos, pinamigay kung saan, hindi na natin alam, magulo na kung saan, may mga reports na kung ano, pero magulo, hindi klaro. At nagbigay na lamang ng resibo na may Regis Piatos at saka marami pang iba. Yan ang pagkabanggit. Hindi binanggit na yung may Regis Piatos na mga resibo na confidential ay dapat banggitin nila paano nagiging illegal yun. Hindi mo pwedeng sabihin na illegal sa pagbabanggit ng facts ang may Regis Piatos o peke na resibo sapagkat sa confidential fund ay talagang tinatago ang pangalan ng taong na aktual na katanggap ng pera. At kung stress ko kung bakit hindi kailangan malaman, ganito po yun. Nakatanong ba kayo sa sarili ninyo na bakit ang Israel ay napakatatag? Hindi sila matumba-tumba kahit pinalibutan na sila ng mga Arab countries. Ito po ay dahil sa mataas ang budget nila sa tinatawag na intelligence funds, confidential funds. So, saan ba kumukuha ng impormasyon ang Israel Defense Forces kung
para manalo sila sa gira. Saan sila kukuha ng impormasyon para eksakto? Siyempre sa kaaway. So ano ngayon ang paraan para makakuha ka impormasyon mula sa kaaway? Siyempre, pera. So, paano magagamit ang pera para makakuha ka ng impormasyon para magiging successful ang inyong operation at mananatiling matatag ang Israel? Siyempre, magbibigay ka ng napakalaking pera, an amount of money that no one can refuse. Kapalit ng impormasyon. Yan ang trabaho ng Mossad. Na kung sa American systems pa, ang tawag na Central Intelligence Agency. At kung sa dati yung mga USSR dati, ang tawag niyan KGB. Committed Gosdarst Binoy Bisopasnoste. Ngayon, paano na tunton ng gobyerno ni Noynoy Aquino kung saan si Marwan nagbayad po si Noynoy ng malaking pera, katabi po ang sa taong katabi lagi ni Marwan. At ang ibinigay lang ay ang cellphone number. Para kung ibinigay cellphone number, i-on niya lang ang cellphone number, ay magpa-plus ngayon at makukuha na ngayon ang global positioning system, makukuha yung longitude at saka latitude. At pag makuha mag-exact point, pupuntahan na ngayon kung saan man si Marwan. Ganon po kahalaga ang informasyon. So balik tayo kay Mary Grace Piatos. Yan po ang dahilan kung bakit Mary Grace Piatos ang nakalagay. Sa kaso naman ni Sara Duterte, ginamit niya yan sa pag-alam kung sino-sino ang mga recruiter ng NPA sa ating mga eskwelahan at saka ating mga komunidad. Kaya nakita ninyo panahon na marami silang napasuko. Nakipag-tie up siya doon sa NTF-ELCAC. Kaya maraming sumuko ng mga rebelde. Ganon po yung informasyon. Ngayon, kung bubuksan mo ang pangalan ni Sara, sino ba kaya sa likod ni Mary Grace Piatos? Pwede ba yon? Naku, ang pag binuksan mo, ang titingin, ang dating NPA na si Terry Redon. Ang titingin ay ang NPA na si Attorney Rene Luis Cu, na congresswoman ng Kabataang Party List. Ang titingin ni si Sara Ilago ng Gabriela. Sino pa? Titingin na ng Akbayan ni Percy Sindanya at saka ni Risa Ontiveros na kakampi sa mga makakaliwa. Malalaman ngayon kung sino ang ahente na nagbinigyan ng pera, binigyan na ng pera kapalit ng informasyon. Ganun lamang po yan. So, naintindihan nyo na. So, with that, ang nangyari, ang ginawa nilang pagbanggit ng mga detalye para kasuhan si Sara, hindi nila binanggit na ang Mary Grace Piatos ay illegal. Dapat, pagbabanggit pa sila ng facts na ang Mary Grace Piatos ay ginamit lamang na panakipbutas, pero ang katotohanan ay binulsa ni Sara ang pera. At walang intelligence operation na nagawa. Dapat gano'n binabanggit nila. At binangko o kinuha ni Sara ang pera mula kay Colonel La Chica at saka kay Colonel Nolasco. Ang problema, walang statement na gano'n. So, kulang. So, ang ginawa nila, para makasuhan si Sara, hindi nila ginamit ang standard kay BBM. Ang standard kay BBM, hanapan ng dokumento kung authentic. Ang kay Sara, kahit walang dokumento, diretso. Kaya pagdating na sa sunod na hakbang, ang ginawa nila ay nagsabpina, kunin ang records ng SALN, kunin ang records ng lahat na mga confidential information records, kunin ang pati si Attorney Pua na abogado ni Sara ay pinasabpina. Ang dami pinasabpina. Ibig sabihin, may sitwasyon tayo
na yung reklamong impeachment lamang kay BBM ay hinanapan ng ebidensya. At dahil ang nature ng ebidensya ay alamin muna kung uuwi ba si Saldico para testigo. So, yan ang mga ginawa nila. Hinanapan nila ng ebidensya. Pero dito sa kay Sara, kulang-kulang na nga pagbanggit, kulang pa ebidensya, kaya ang nangyari, nagpasampina pa sila. So, ganun po. Yan ang reklamo ng mga abogado ni Atty. Torion. Kaya, makikita mo kung paano ang rason. Ngayon, ito naman ngayon. Si Atty. Carpio ay Justice Carpio, ex-justice. Si Atty. Terry Ridon, na malaki ang pisngi, akala mo si Mr. Bean ng Pilipinas. Si Attorney or Congresswoman Isabel Sabora ng San Juan City. Si Atty. Dino De Leon na galing UP. Si Atty. Armando Virgil Ligutan na profesor sa UP. Mga taga-UP, tayo nagbayad ng tuition nila. Bakit ganun ang produkto? Kung hindi matalino, dapat tapat sa bayan. Hindi. Ang nangyari, ginawa nila, wala raw karapatan o walang legal standing ang mga abogado na kaibigan ni Sara Duterte na magsampa ng kasong pagpatigil sa House Polluted Committee na magsagawa ng impeachment proceedings sapagkat ito po may double standard. Kung may double standard, ano ang constitutional violation? Number 1 section of the Constitution in Article 3 is the violation. Ano yun? Ang inuutos sa Section 1 ay no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Doon, kung ano ang i-apply kay BBM, dapat i-apply din kay Sara. Equal protection of the laws. So, nilabag nila ngayon ang Section 1, kaya automatic, I'm predicting, maglalabas ng TRO ang Supreme Court laban sa House Justice Committee because of that double standard. Hindihan nyo, hindi natitingnan yan kung talaga bang mayroong sufficiency ang substance laban kay Sara. The fact na mayroong tinatag na double standard, that is something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that moves me. I don't want to live in hell. Don't want to live in hell. Yon. Something. So ngayon, sabi ni Atty. Carpio, wala raw karapatan sila ni Atty. Torion. Uy, ang unang sagot ko dyan, paano mo sabi na walang karapatan? Kung sa unang impeachment na ginawa laban kay Sara, nagsampa rin ng motion ang grupo ni Atty. Torion. At bakit tinanggap ng Supreme Court yung panahon yung unang kaso? Okay, ito po ang unang kaso. Itong unang kaso. Sa IB, legal standing. Okay? Pakita ko lang muna ang title ng kaso. Ito po ang title ng kaso. Sara Z. Duterte in her capacity as the Vice President versus House of Representatives. Dalawang kaso ito. Yung isang kaso, Israelito Torion, Attorney Martin Delgra III, Attorney James T. Reserva, Attorney Hilary Olga M. Reserva, Melchor Kitain Jr., Luna Maria, Dominic Acosta, Bay Hondra Sibaluran, Jessica Bunguyan, Louie Jan Bunguyan, Pilar Braga, Jonard Dayap, Edgar Ibuyan. Marami sila, grupo ni Torion yan. Ngayon, bakit tinanggap?
ang kaso nila na Torion kung hindi pala sila wala silang legal standing. At basahin natin ang desisyon ng Supreme Court. Dito. Legal standing. Basahin natin ha. Sana ba yan? Sana ba gan? O ito ipakita ko. Ang binasa ko lang pero hindi ko pinakita sa inyo ngayon. Ipapakita ko na sa inyo. Ayan, legal standing of the parties. Despite the existence of an actual case or controversy, parties must also prove that they have legal standing. Ibig sabihin po ng legal standing sa Tagalog ay personal silang maapektahan sa kaso. Kaya pwedeng tanggapin yung kaso nila. Yan. Kung pagdating kay Sara Duterte, wala siyang problema kasi siya naman apektado. Pero pagdating sa Torion petition, the Torion petition, however, claims legal standing not only as Filipino citizens but as registered voters representing the 32 million Filipinos who voted for the petitioner for the Duterte, arguing that the impeachment complaint seeks to invalidate the people's democratic mandate. They likewise assert that their standing as taxpayers to challenge the allocation and expenditure of public funds for a proceeding arising from an allegedly defective and unconstitutional complaint. Ang argumento nila ni Carpio, nila ni Ridon, nila ni Congresswoman Zamora, si Dino De Leon, si Ligutan, si Luistro. Anong argumento nila? Wala daw legal standing sapagkat hindi naman ito pwedeng taxpayer kasi wala naman daw gastos ito. Anong sabi ng Supreme Court sa unang impeachment? Ito ang sabi ng Supreme Court sa unang impeachment. In Francisco case, taxpayer suits are allowed when the petitioner claims that the assailed government acts results in wastage of public funds. Siyempre, pag tumatakbong impeachment, kumakain kayo. Sisilbihan kayo ng pagkain pagdating sa tanghali. Sisilbihan kayo ng merienda. Patawag kayo ng testigo, gagamit ng gasolina. Mayroong wastage of public funds. Yan ang dahilan. Sa unang kaso, hindi pa kay yung kaso nung unang kaso ni Sara Duterte, kundi sa kaso pa ni Ernesto Francisco versus Hilario Davide. Si Justice Hilario Davide. Sabi niya, in the case of taxpayer, he is allowed to sue where there is a claim that public funds are illegally disbursed or that public money is being deflected to any improper purpose or that there is a wastage of public funds through the enforcement of invalid or unconstitutional law. Before he can invoke the power of judicial review, however, he must specifically prove that he has sufficient interest in preventing the illegal expenditure of money raised by taxation and that B, he would sustain a direct injury as a result of the enforcement of the questioned statute. Sabi may masasaktan din kami. Taxpayer kami. Yung pera namin ginagamit sa pangmerenda, pangpatawag ng testigo. So, mali yung paggastos ninyo, gasto ng pera kasi nag-abuso na kayo sa inyong kapangyarihan. So, yun sinabi dito. Sinabi dito, at all events, courts are vested with the discretion as to whether or not taxpayer suit should be entertained. This court has opted to grant standing to most of the petitioners given their allegation that any impending transmittal to the Senate of the articles of impeachment and the ensuing trial of the Chief Justice will necessarily involve expenditure of funds. So, yan ang sinabi. Tanong, di ba klaro? Mali si Antonio Carpio. Mali din yung UP lawyers, number 1, Ridon. Number 2, Dino De Leon. Number 3, si Jesus Palsis. Number 4, si Luistro. Number 5,
Si Luistro, hindi UP yun. University of Batangas yun. UB siya. Si Isabel Zamora, ang dami nila na puro mali. So, panluloko lang talaga. Gusto lang talaga lalukuhin ang mamamayan. Ganon po ang aking masasabi dito. So, magandang umaga kay Argo. Sabi niya, Ronel, believe nga ako kay host eh. Si Ronel naman Argo, naawa ako sa mga tao ngayon lang nakilala si Toto Kausing Him. Eh bakit? Ang isip mo kasi, Ronel, kasi dati inaaway ko si Duterte, ay dapat awayin ko siya permanente. Which is mali. Kasi kayo, sa tao kayo nakatingin. Gusto nyo awayin nyo si Duterte. Awayin na lahat. Kaya sa inyo, ang totoo, basta inawayin mo si Duterte, totoo na sinasabi mo. Ganon si Ronel. Ronel, ano bang apelido mo? Ba't wala kang apelido? Argo, tama, host, mali si Carpio. Talagang maling-mali. So, Ronel, sa inyo si Abul Khair Sarip. Assalamualaikum, Senator Dr. Toto Kausing, number 1 Senator sa 2020 election. Mabuhay ka, I pray to Almighty Allah na mananalo ka sa Senator. Huwayake! Madakala salamat. Lakon tano. Ay, sige lang. Okay lang. Tapos kakanta tayo Umay mga pag-ari ko, doon ako balita. Puun sa tapadakan. Okay. Kay Hintali, ano yun, salita, kantang Maranao, ng kantang balita na kanta ng asin. Sabi di ba sa asin kanta? Lapit mga kaibigan ko at makinig kayo. Okay. Kay Hintalibinyo, bakit yung mga magagaling na hindi na-dispar na abogado, iba ang stand nila sa iyo? Tapos ikaw dispar, baka something sa iyo katoto. Ay, hindi po, ibig sabihin po na dispar, hindi naman natatanggal ang utak ko na abogado. May pagkamali lang ako ginawa na ayaw ng Supreme Court, pero yung utak ko bilang abogado hindi nawawala po. At mind you, I don't want, pero kailangan ko sabihin na mas magaling ako sa kanila pagdating sa kung anong batas. Tapos si John De La Torre, civilian. Anyway, talagang magaling din yan, kaya lang mas magaling ako. John De La Torre, yung mga nagsasalita kung sino mali, tama sino mas magaling. At ito naman, hindi na ako magsasalita kung tama ako o hindi. Basihan niyo lang sa kung ano ang lohika na namumutawi mula sa aking bibig. Ganon po yun. Doon lang kayo mag-judge. Okay? Tapos si Monkey, isa pa yang Carpio na yan na walang pinagkatandaan. Nonoy Pani, tae. Tae daw ako. Baho doon Miya kadudu. Monkey, hello. Tama po kayo. Dapat ang mga makulong ang dilawan na yan. Nagtatanggapan ang House of Representatives, dapat sila ang mga ipakulong. Nakatanggap kasi sa mga malitay, kagaya ka Trillanes. Sa sunod, titirahin natin yung mga congressmen ito. So, tapos si Argo Katoto for Senator. Alan Donina, basta kalbo, komedyante. Marilyn Bundok, good evening, Doc Toto. Like, dan po. Sige, pakilike po para pag sunod na live ko, notified na kagad kayo. Terminal, kasi hindi gumagana ng subscription Kailangan live kayo. Pag live ko, punta na kagad kayo. Baka kayo palpak naman ang mga congressmen dahil sina Carpio at Atty. Mel Santa Maria ang tagapayo ni na Ridon Luistro, Atty. Kausing. Okay. Sinabi ko na, pinakita ko na po na si Atty. Carpio o Justice Carpio ay mali. Okay? Pakinggan kayo natin si Atty. Mel Santa Maria. Nasaan ba yun? Para ipakita ko lang sa inyo kung gaano kamali yung sinasabi nilang kasama niyang dean sa College of Law din na professor. Ito, ano natin? Ipakinggan niyo si Dean Santa Maria. Dean ito sa College of Law ng Far Eastern University. Ayan.
birthday, no? At, Yeah. Binati nila at, si Digong happy birthday. well, for President Duterte is a remarkable person. Mm. He is now in The Hague. Yes. And in Papanood natin sa House of Representative Committee on Justice patungkol dun sa impeachment ni VP Sara. Humihingi po sila ng temporary restraining order. At ito po ay sabi nila, hindi daw po ito connected o ibig sabihin hindi po ito alam ni VP Sara nung final nila. Although yung mga ibang abogado doon, nakikita naman natin, they are the avid supporters of the VP Sara Duterte. Yeah. Ako personally, I doubt if VP Sara doesn't know about that. But it's just my humble opinion. Yes, No? oho. Pero din, syempre, di ba, batikan na kayong abogado and of course, Di naman. legal expert. Ito po ba, kung naaalala nyo pa po, nangyari na po ba dati to na nung mga nakaraang impeachment, may gustong magpatigil or humingi ng TRO sa Korte Suprema sa mababang kapulungan pa lamang. Oo. Nangyari na po na may mga humiling sa Korte Suprema na itigil ang Congress para gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Kaya lang hindi binigay. Ayun. Hindi binigay. So, dinismiss. Hindi dismiss kung hindi ibinigay. Okay. Pero dinesisyonan yung kaso. Halimbawa, yung nakaraang pagkapanalo ni Sara Duterte noong July 2025 at saka doon sa motion for consideration ng January 26 na bago o nagkaroon ng mga panibagong alituntunin sa impeachment proceeding. Unang-una humiling po doon ang mga abogado ni Sara Duterte ng TRO rin, pero hindi pinaunlakan ng Korte Suprema, pero binigay sa kanila yung magandang desisyon. So ngayon, makakaasa ba tayo sa pagpa-file nila at humingi ngayon ng temporary restraining order? Bibigyan ba ng Korte Suprema? From the experience of the past, 100% po sa tingin ko hindi bibigyan niya. Talagang may mga na desisyon na before na hindi binigay. Bakit ba Professor Jen of Constitutional Law na dapat ang Korte Suprema kung hinihilingan na itigil ang House of Representatives, bakit magkaroon sila dapat ng tinatawag na judicial restraint? Ayan, napakaganda. Judicial restraint. Kasi din, no, ito po ay isang fundamental na principle sa ating saligang batas. Ito po yung tinatawag na doktrina ng separation of powers. Right, Din? Na ang ehekutibo, ang lehislatibo, at ang hudikatura, may kanya-kanya po yung trabaho, right? At may kanya-kanya po yung jurisdiction na as a general rule, hindi po pwedeng pakialaman ng bawat isa. Kunwari po, ang lehislatibo, hindi pwedeng makialam sa desisyon yan ng Supreme Court. At ang Supreme Court po at ang Judicial Department, hindi pwedeng makialam sa mga internal rules or proceedings ng Congress at even the executive department. So napakahalaga po ng magiging desisyon ng Korte Suprema dito sa kasong ito. Ang gusto ko rin bigyan ng emphasis, Professor Jen Reyes of Constitutional Law, yung katagang co-equal body. Yan. Ano ba halaga nun? Bakit napaka-importante nung qualification na yun? Well, sa history, 'di ba? Din yung history natin. Actually po itong principle ng pagiging co-equal ng bawat isa. Ito po ay galing mismo sa kasaysayan, 'di ba? Na dahil nakita natin yung Okay, stop na lang natin yan kung puro kabubuhan mag-winabanggit Ganito lang. May binabanggit sila na tinatawag na judicial restraint. Pero ang pag-apply nila ni Attorney Mel Santa Maria na ang sinasabi niya malamang hindi magbibigay ng TRO kagaya nung impeachment na nakaraan na sinampa nila ni Attorney Torion. Pero nagbigay naman ng magandang desisyon at nanalo sila ni Attorney Torion. Okay? So ngayon, sa ngayon naman sinasabi niya
Judging from the past na hindi nagbigay ng TRO ang Supreme Court, ay ang masasabi ko naman is dahil sa napakatindi na may crisis tayo, na ikikita ko na bigyan ng pagpapahalaga ng Supreme Court ang katotohanan ng pag-abuso sa kapangyarihan. Ayaw ng Supreme Court na darating sa punto na baka isipin ng mamamayan na tama yung ginagawa ng Kongreso. Ang mali ay hindi mo pwedeng sabihin maitatama. Ang mali ay mali. Kailan pa tayo magiging matanda na mga mamamayan sa Pilipinas kung hindi tayo marunong gumalang na ang mali ay mali at ang mali ay dapat itama? Walang ibang paraan para maitama ang mali. Kung hindi, magbibigay muna ng TRO. Ano ang kaibahan ng kaso nung unang impeachment kaysa sa ngayon? Ang unang impeachment, ladies and gentlemen, mukhang hindi pa hindi klaro yun na pabor kay Sara. Akalain mo, kasi meron namang napaloob sa Section 3, Paragraph 5 ng ating Constitution sa Article 11 na kapag pumirma na ang may higit 1/3 na dami ng congressmen or 106, actually 215 pa nga pumirma. Kapag nakapirma na may higit 1/3 ay automatic akat. So with that, walang question dapat. Nagkaroon lamang ng question na ang tanong po ay napakakomplikado. Kaya nahirap ang Supreme Court makikita ang kaagad-agad na klaro na karapatan ni Sara. Kasi bakit? Ano yung issue nun? Ganito yung issue nung una. 4 na impeachment complaint din ang sinampa kagaya ngayon. Pero ang ginawa, yung unang 3 ay una sinampa ng December 2, 2024. Pangalawa, sinampa noong December 4, 2024. Pangatlo, sinampa noong December 19, 2024. Pang-apat, sinampa ng February 5, 2025. So, dapat pang alamin, marami pang debate para malaman isa ang issue nila ni Atty. Torrio noon na nilabag na ang 1-year bar na ibig sabihin ng 1-year bar kung na-dismiss na ang isang impeachment na reklamo sa ngayon, 1 taon ka papalampasin mo muna, 1 taon bago ka makapagsampa ulit. So ang argumento nila, nauna pang naisampa yung December 2, dapat yun ang unang bigyan ng aksyon ng House of Representatives. Pero hindi binigyan. Ang binigyan ng aksyon, yung sinampa pinakahuli na February 5. So natagalan ang Supreme Court sa pagdesisyon nun. Kaya hindi din sila nakapagbigay kagad ng TRO. Kasi hindi mo makikita kagad ng depekto. Pero baliktad sa ngayon. Iba sa ngayon po, Argo. Ronel, iba po ang sitwasyon sa ngayon. Klarong-klaro na abuso. Kaya, naniniwala ako kaagad-agad maglalabas ng TRO yan. Sinisiguro ko maglalabas ng TRO. Kasi klarong-klaro ang abuso. Yung equal protection of the law. Klarong-klaro ang abuso. Okay? So, gano'n lang ako kasimple. Pare-parehan sila ng paliwanag, pare bang po wala akong magagawa, mga bubo sila lahat, Atty. Bueno, Atty. Enzo, si Carpio, si Vlogcaster Arman din. Wala, himay-himayin nyo ng maayos para makita nyo kung ano talaga ang issue. Kaya, hanggang dito na lang, I'm crossing my fingers at nakikita ko po, depende kasi kung klaro ang karapatan na nilalabag. Kung klarong-klaro, mabilis ang aksyon ng Supreme Court. Kung hindi klaro, matagal yan busisiin ng Supreme Court. Ang unang issue yan, kung hindi mag-issue ng TRO, sigurado yan mag-issue ng decision yan. At kung mag-issue man ng decision, ay sigurado panalo yan. Sigurado po ko dyan. Pero ang tanong lang, kung mag-issue ba ng TRO, mukhang mag-i-issue ng TRO. Bakit ko po nasabi?
Ladies and gentlemen, ilang beses na rin po ako nanalo sa Supreme Court na nakakuha ako ng TRO. Ang pinakahuling TRO na kuha ko sa Supreme Court ay ganito. Nagsampa ako ng kaso laban sa judge sa Butuan City. Ang judge na ito, hindi ko na pangalanan kasi masyadong matapang ang judge na ito. Ang ginawa niya, pinakulong niya ang lahat ng mga maralita, urban poor. Humihiling lamang ang mga urban poor na bago nyo gibain ang aming bahay, to pa rin sana ng korte ang mandato nito na ipatupad ang batas. At ang batas na hinihingi na ipapatupad ay yung tinatawag na Republic Act 7279 na kung saan sa Section 28 niyan ay nag-uutos na ang lahat ng mga maralitang mamamayang tagalungsod bago gigibain ang kanilang bahay, dapat unahin mo na bigyan sila ng relocation. Yan lamang ang reklamo namin. Nagreklamo kami doon. Akalain mo, kinontempt niya lahat. Di ko nintempt, nagpalabas ng warrant of arrest. Ang dami. Anong ginawa namin? So, bilang katulong ng kasamang ko abogado, nag-research ako. Ginawa ko. Tapos, pinirmahan ng kasama ko mga abogado. Pinail namin sa Supreme Court. Naku, wala pang isang linggo lumabas ng TRO. At binawalan na ang judge na magpa-aresto. Ganun naman po. So, I'm stating that just to show to you my credibility. Whenever I say, ayaw ko magyabang. Bihira lang po ang mga abogado na mananalo sa Supreme Court. Ako na ang isa sa mga bihira na nananalo sa Supreme Court. Pwede ako magyabang. May isa pa akong panalo. Naglabas ang Supreme Court ng Causing Doctrine. Ang Causing Doctrine po, na kung saan na ipanalo ko, na kung saan ang cyber libel case na kaso ay pwede lamang isampa sa loob ng isang taon. At ginamit ngayon yung Causing Doctrine na yan para maabsuelto si Maria Ressa at saka si Raimundo Santos Jr. na kanyang kasama sa Rappler. Yan po ang masasabi ko. Kaya kung sino pa dyan nagdududa sa akin, let me assure you, kung disbarred man ako, hindi po ibig sabihin disbarred ang utak ko. Ang utak ko po ay nandoon pa rin yan. Hindi nyo matatanggal yan ang utak ko. At ako rin, ang petition ko rin po, ang nagtulak sa Supreme Court, 15 members ng Supreme Court ang bumoto pabor sa petition ko. Anong petition ko? Hiningi ko na pag nagsentensyahan na guilty ang sinumang tao, sinumang Pilipino sa sala na libel ay huwag nang ikulong, kundi parusahan na lamang ng multa. Yan ang aking pinakaunang ambag ko sa the first Causing Doctrine. Kaya ang unang tao na nabinipisyuhan at hindi na kinulong na naging guilty sa libel ay si Christy Perminit. Christy Fermin Perminit. Ang ikalawang tao na nakapagbinipisyo sa Causing Doctrine sa hindi na ibibilanggo ay sa lahat ng kalaban ko ngayon. Sino yon? Si Erwin Tesiba Tulfo. Hindi na lang siya binilanggo. Pinagbabayad na lamang siya ng danyos at multa sa ginawa niyang paglalait sa katauhan ni Attorney Carlos Dingso na taga Pangasinan. Ang ikatatlo na nakabenepisyo sa Causing Doctrine na nauna ay walang iba kundi si Rapi Tesiba Tulfo. Yan na po mababanggit ko. I was compelled to say this just to show to you
my credibility with regard to legal principles. I am not a lawyer now because I was stripped of the license. Pero nakatanggap ako ng utos ng Supreme Court kanina. 5 taon lamang po antayin ko para po ako mag-file ng petition uli na ibalik ang aking lisensya. So nakailang taon ako ngayon? 3 taon na. So 2 taon na lang. Ha? 2 taon na lang. Abogado na ulit tayo. BBS Las Vegas, ikaw naman pala kaya hindi nakulong si Risa Sarapler. Nagtaka ako kung bakit hindi siya nakulong. Diyan mo makita yung talino ko kung bakit. Wow, congrats host. Salamat po. Argo, 6, host si Ronel. Nagdududa sa iyo. Pinakita ko lang kay Ronel. Okay, i-search niyo po Causing Doctrine sa Google. I-Google niyo po. Tapos si Ronel, ganyan kagaling si Katoto. Mr. Romualdez Tambi, Anghelo, noknokan ka talaga ng kamangmangan. Si Mr. Romualdez Tambi, sino ba si Anghelo? Terminal, itong Inso, kwarta lang yan, attorney na yan. Uy, wag naman. May nakita mo ba na tumanggap ng kwarta si Kainso? Hindi naman siguro. Argo, ano lang, masyadong pabor lang siya kay BBM. Correct, klarong-klaro, fishing expedition host. Tapos Ronel, Argo, sa'yo ako naniwala host, sabi naman niya. Ronel, paniwanag ni Mel Santa Maria, Attorney Bueno, Attorney Inso, Carpio at Bad Sinter ay iisa. Iisa silang na mga bubo. Pasensya na. Walang term ako na magamit kundi salitang bubo lang talaga. Anyway, nung nakaraan lamang po, nagdesisyon ang Supreme Court. Tama ba? Dapat bang parusahan ang tao na nagsasabi ng bubo sa isang tao? Ano? Bar exam question. Sa mga bar examinees dito, may problem ako ibibigay sa inyo. Si Pedro ay isang barangay kapitan. Ang ginawa niya, lagi lang siya naglalasing. At kung magsalita, laging walang kwenta. At hindi alam kung anong ginagawa. Minsan, si Cesar ay nakasalamuha sa ni Cesar. Nalibad barang si Cesar, tinawag niya si Kapitan, Bobo! Kapitan, Bobo! Naggalit ngayon si Kapitan. Nagsampa ng kaso. At sinintensyahan ng Municipal Trial Court si Cesar na guilty sa tinatawag na oral defamation. Tapos umapila si Cesar sa RTC, sinabi, guilty ka sa oral defamation. Bakit mo tinawag na bobo si Kapitan? Umakyat siya sa Court of Appeals. Sinabi ng Court of Appeals, guilty ka pa rin kasi tinawag mo na bobo si Barangay Kapitan. Tapos pagdating sa Supreme Court, kung ikaw ang Supreme Court Justice, ano ang decision mo? Yan ang aking bar exam question sa ngayon. Sagot! Sagot! Hindi siya guilty. No, he's not guilty. Reason? That is a fair description of the barangay chairman because it really shows that the barangay chairman spoke nothing about the law, spoke anything that does not belong to the law. And it really appeared that he did not know what the law is. That's why it is but fair and reasonable for Cesar to call him Bobo. Yan. May mga bariksam Minerva dito na kinig. Tapos, sino pa? Sige, doon ka naman kinig kay Dinmil. Mas marina ba si Dinmil sa akin? Sige, Ronel, doon ka naman kinig. Ecclesiastes. From Espanya, 2026 President Sara Duterte. Espanya, viva Pilipinas. Viva Sara. Sa Angel de Dula, kailan pa naging tama ang pinagsasabi ni Sara? Hindi niya sinasagot mga aligasyon. Inaantay lang po Angel de Dula. Ang abogado niya kasi humaharang. Inaantay niya lang sa Senado daw siya magsasagot. Okay? Ganun lang po kasimple yan. Tapos binabanggit, tinanong mo kanina tungkol kay Father Robert Reyes. Sa sunod, i-vlog ko si Father Robert Reyes. Floren
Yukasyon. Hi po, Katoto. Napanood niyo pa na po ba yung... ito pala nagsalita. Si Florin, hindi pala si Angel Dadula. Pasensya ka na, Angel. Sige, i-vlog ko sa sunod si sa Spoke si Father Robert Reyes. BBS Las Vegas, kahit anong tamang paliwanag ang gawin ni Sarah ay mali pa rin sa mga loyalista na tanga. Argo, isa pang krung-krung yan si Mel Santa Maria. Mr. Romualdez Tambi, ba't ba ang daming tanga ngayon? Pati ang disbar issues pa mga iyakin. Wala na kasi sila panlaban sa akin. Kaya ginamit na lang akong disbarred ako. Sabi ni Marcelo Elevera, dumangkas nalatnan na si Toto. Ano man, hindi po ako nalapnan. Hindi po ako nalason. Talagang kakampihan ko si Duterte sa ginawa ng mga BBM at saka Makadilaw. Nakakampihan pa nila, hindi sila sumisigaw, hindi sila umiiyak na nilabag ang batas ng Pilipinas na bawal umaresto ng walang warrant of arrest. Karapatan mo ng kahit sinong akusado na arestuhin lamang kung may warrant of arrest o di kaya kung umakto na huli sa aktong gumawa ng krimen. Pasensya ka na, ganun lamang po kasimple at kakampihan pa ninyo si BBM na malita-malita. Wala na kong gana sa mga makakaliwa, makadilaw, makapink at maka-BBM. Magnanakaw kasi kayo eh. Tapos si Argo, si host may doctrine, causing doctrine. Mr. Romualdez Tambi, di ka mabasa mga comment ng iba. Yung mga comment na tinatawag ko kalbo, sana hindi ko nababasahin eh. Sa Mr. Romualdez, kantahan mo, Argo. Argo 7679, Ronel Granada, Santiago, full name niya. Santiago. So, Ronel Granada, Santiago. Ayan ba? Ronel Granada. Kaano-ano mo si Lovely Granada? Alam mo, ayaw ko mag-comment kay Lovely. Si Lovely ay, ayaw na, nakakahiya naman. Siyempre, beauty is in the eye of the beholder. Gano'n lang. So, she is not in my eye. Gano'n lang siguro. High-tech tayo magsalita. Mr. Romualdez Tambi. Ulitin natin Ang pangalan niya ay Ronel Granada Santiago. Angel Dadula, sino po mas matalino? Carpio o Bertodis? Bertodis po. Berteni Kausing ang mas matalino. Okay? Sino pa ba? Iba? Si Abolcair. Okay, salamat. Miyakadakal, salamat sa mga pagariakan. Ago, pakat. Mga taga sa BARM. Binabati ko lahat ng mga taga BARM. Si Commander Abs. Sa 1OP alam ko, maraming nakikinig sa akin sa 1OP Brigade. Sigurado ako. Tsaka sa Balot Island. Katoto si Trillanes pala source ng congressman. Kaya gusto buksan bank. Wala yan. Kwento-kwento lang ni Trillanes yan. Florian Yucasyon, katoto, paki-vlog mo nga yung pare. Sige, i-vlog ko yung pare na yun. Kenya Kablohorte. Sir Toto, may warrant arrest daw si Pulong. Okay lang yan. Magpiyansa. Simple lang. Boson Narciso Esteban. Puro sila magnanakaw. Malinis ang BP natin. Aris Adamio. Pa-shout out po, Dr. Toto, watching from Barcelona, Spain. Mi amigo. Senyor. Buenos dias, mi amigo. Argo, 679, dapat hindi onion skinned ang public officers. Tama po. Romel Bengson, nice to hear that, Dr. Toto. Congrats po. Salamat po. Mercy Narbasa Suzuki. Sana nga, Dr. Toto, matapos na 2 taon para magiging abogado ka na uli. Dahil ang galing mo talaga. Pasensya na. At I will never do it again. I've been in love for so many times. I really know the score. Tapos sa Las Vegas, ikaw naman pala, kaya hindi ka nakulong. Kaya hindi nakulong si Risa. Ay, wala tayong magagawa. Okay? Hanggang dyan na lang, magandang umaga po. At may request sa akin kasi, sa lahat ng
mga fans ni ano, kasi kung magigitara ako hindi marinig ng gitara. So it is much better na magkakanta na lang ko a cappella. So Imelda Tikong, Sir Toto, baka mga US intelligence nga pala kaya sila bangag at iba pa ay matatapang sila magpadala. Alam mo, sa ICC, I'm beginning to be convinced na pera-pera lang ang nangyari. Kasi how can they refuse $2 million? Ganun lang po kasimple yan. Kaya dahil sa God-given gift, binigay ni Allah na regalo itong gera. Bakit po? Kasi dahil sa krisis, mauubos ang pera nila ni Bangag para ipamimigay sa ICC. So dahil kung wala ng pera maibibigay sa ICC, ay ang ICC ay magdidesisyon na ng tama kung ano talaga ang batas. So Efren Ku, mabuhay. Viva! Sa Espanyol ang mabuhay, viva. So, malinis talaga si BP sa totoo lang. Walang issue kwento lang yun eh. Wala kayong pruweba, kwento lang lahat. So, hanggang dyan lang po. Maraming salamat po. Kakanta pa ba ako? When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going by, keep yourself together and call my name out loud, and soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I came running to see you again. Bye-bye. Let's be friends. Okay, maraming salamat po. Si Jamarid Dofilis Galvez, shout out from Midsayap. Oh, mga taga Midsayap. Kamusta man kamo diha sa Midsayap? Si Elias. Sabadiha. Faith Lover, anong pera-pera? 2017 nakasampa yung kaso ni Dutay sa ICC. Okay, mapupusta tayo ha. In my prediction, mananalo si Mr. Duterte sa confirmation of charges. Wala nang problema. Mananalo siya kasi walang ebidensya. Ang hinahanap po na ebidensya ay hindi yung mga video, kundi ano ba talaga, nahuli ba na si Duterte ay nag-utos ng bawat patayin? Walang ebidensya. Maaring siya pero walang ebidensya. Yun ang problema. So pagdating naman sa tinatag jurisdiction, yan, napaka-istrikto ng Article 12, Paragraph 2, at saka Article 13, Paragraph C, na nagsasabi na pwede lamang sila mag-imbestiga sa bansa kung ang bansa ay kasapi pa ng Rome Statute or ICC sa pag-umpisa ng investigation. Kaya, matatapon lang yun. Okay? Hindi na ako mag-explain pa marami. Sa Jamarido Felix Galvez. So, maayong buntag diha sa Bidsayap, Kidapawan, sa maayong agaman dira sa Mlang, mga Ilonggo, dyan sa sila ni Norberto Manero. Oh, kapariyo kami kalbo ni Norberto Manero. Sino pa diyan? Si Manny Piñol. Oh, mayong aga sa inyong tanan. Si Jenny Valenzuela, good night, Doc. Good night po sa inyong lahat.